Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo, mula sa The Solid Rock Morning Devotion, isang kagalakan na muli tayo ay makapagnilay-nilay sa salita ng Panginoon sa umagang ito. May nga ilang minutong pagninilay-nilay na naway maging simula ng ating araw na may kagalakan, kapayapaan, at panibagong lakas mula sa ating Panginoong Hesukristo. Ang ating pong pagbubulay-bulayan o pagninilay-nilayan ngayong umaga ng Lunes, mga kaibigan ko kay Kristo, ay matatagpuan sa Mateo, Kabanata 10, talatang 26 hanggang 31. Ito po ang sinasabi. Huwag ninyo silang katakutan. Walang natatago na di malalantad o nalilihim na di mabubunyag. Ang sinasabi ko sa inyo sa kadiliman, sabihin ninyo sa liwanag, at ang ibinulong sa inyong tainga, ipinahayag ninyo sa mga bumungan. Huwag kayong matakot sa mga pumapatay ng katawan, ngunit hindi makakapatay ng kaluluwa. Sa halip, matakot kayo sa makapupuksa ng kaluluwa at katawan sa impyerno. Hindi ba't ipinagbibili ang 2 maya sa isang salaping tanso? Gayon may, kahit isa sa kanila ay hindi nahuhulog sa lupa na hindi kalooban ng iyong Ama. Maging ang mga buhok sa inyong ulo ay bilang na lahat. Kaya huwag kayong matakot. Higit kayong mahalaga kaysa maraming maya. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapakumbabang lumalapit sa inyong harapan upang humingi ng kapatawaran sa mga kasalanang aming nagawa, Panginoon. Patawarin niyo po kami, O Diyos, at bigyan niyo po kami ng karunungan upang makasunod sa iyong kalooban, at gabayan niyo po kami sa lahat ng aming mga ginagawa. Aming itataas ang aming mga kaibigan na nangangailangan ng kagalingan dahil sa mga karamdaman. Pagalingin niyo po sila, O Diyos. Panginoong Hesus, kami po'y lumalapit sa iyo ngayon upang idulog ang kagalingan ng mga may sakit. Haplusin niyo po sila, O Diyos, at pagkalooban ng panibagong lakas upang sila ay muling makapaglingkod sa iyo. Patawarin niyo po sila, O Diyos, sa kanilang mga nagawang kasalanan, at pagkalooban din ng kagalingang pangkaluluwa. Amin ding dinudulog sa inyo ang aming bayan. Nabigyan mo kami ng tapang na ipaglaban ang tama at mamuhay ayon sa iyong kalooban. Sa iyo po namin ipinagkakatiwala ang aming bansa, O Diyos. Ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan, kaunlaran, at gabay sa bawat hakbang. Mangyaring alisin ang diwa ng magpagkamakasarili, kayabangan, at katiwalian mula sa aming mga pinuno. Hayaan silang magkaroon ng makadiyos na budhi at integridad upang akayin ang ating lipunan na magkaroon ng masaganang kaunlaran. Amin din inilalapit sa iyo, O Diyos, ang aming mga kaibigan na magsisipasok sa kanilang mga trabaho, na sila po'y ingatan mo sa kanilang pagbabiyahe,
sila man ay nagmamaniho ng kanilang sasakyan, Lord, ingatan mo sila sa daan. Bigyan mo sila ng mahabang pasensya dahil sa mga traffic na mararanasan ng bawat isa sa amin, Panginoon. Amin din inilalapit sa Diyos ang aming mga estudyante na magsisipasok ngayong umaga, na sila po ingatan mo. Pagkalooban mo sila ng karunungan, Panginoon, sa kanilang mga lesson, Panginoon. Gayon din po ang aming mga guro na sila po ay umuhubog ng magandang values ng mga estudyanteng ito, Panginoon. Pagpalain mo po ang bawat isa. Amin ding idinudulog sa iyo, Panginoon, ang mga kaibigan namin, mga nagtatrabaho sa ibang bansa, ang mga OFW, na sila po'y ingatan mo sa kanilang paghahanap buhay doon sa ibang bansa. Nagtiis po sila, Panginoon, na mapalayo sa kanilang mga mahal sa buhay upang mabigyan lang nila ng magandang buhay ang kanilang pamilya dito sa Pilipinas, Panginoon. Aming inilalapit sa inyo, O Diyos, ang aming mga kaibigan na naroon na nagmamigrate sa ibang bansa, doon na naninirahan, na sila po'y ingatan mo doon at ilayo mo sila sa anumang kapahamakan. Naway magamit mo sila bilang ilaw at asin sa lugar kung saan sila naroroon, O Diyos, na maipahayag ang iyong mabuting balita upang ang iba ay maligtas, Panginoon, sa pamagitan nila dahil sila ay magdadala ng mabuting balita at maging asin at ilaw sila sa kanilang kapaligiran. Amin ding inilalapit sa iyo, Panginoon, ang mga senior citizen, ang mga matatanda, na sila po'y ingatan mo sila, O Diyos. Layo mo sila sa mga karamdaman, Panginoon. Proteksyonan mo po sila, O Lord, upang hindi sila madaling madapuan ng mga karamdaman. Panginoong Hesus, amin din inilalapit sa iyo ang mga kaibigan naming naghahanap ng trabaho. Ito man ay lokal o abroad, at naway makasumpong sila ng magandang trabaho sa tulong ng banal mong Espiritu upang sila, O Diyos, ay magkaroon ng hanap buhay. Panginoong Hesus, sa umagang ito kami po ay lumalapit dahil ito po ang unang araw ng linggo. Kami po ay humihingi sa iyo ng patnubay, pag-iingat sa aming mga buhay habang kami, O Diyos, ay papasok sa aming mga trabaho, Panginoon. Ingatan mo po ang lahat, lalong-lalo na ang mga anak mo na patuloy na naglilingkod, nakikinig sa iyo at sumusunod sa iyong mga kalooban, Panginoon. Maraming salamat po at purihin ka sa pangalan ni Jesus. Amen. Huwag kayong matakot. Mahalaga kayo sa Diyos. Yun po ang ating pamagat ng ating pagninilayan ngayong umaga, mga kaibigan ko kay Kristo. Sabi sa kwento, may isang batang babae na laging nagtatago tuwing may malakas na kulog. Isang araw, habang kumukulog, ay kumikidlat. Tinanong siya ng kanyang lola, "Bakit ka takot na takot?" Sagot naman niya, "Baka mapahamak ako, lola. Baka hindi ako ligtas." Ngumiti ang matanda at sabing, "Alam mo ba, kahit ang kidlat, hindi makakagalaw kung hindi papayagan ng Diyos. Kaya huwag kang matakot. Nariyan siya at mahal na mahal ka niya." Tulad ng batang iyon, mga kaibigan, marami rin sa atin ang nababalot ng takot. Takot sa hinaharap, takot sa sakit, takot na ma-reject o rejections, takot mawalan. Pero sa ating ebanghelyo ngayong, mga kaibigan, 3 beses sinasabi ni Jesus na huwag kayong matakot.
No? Huwag kayong matakot. Walang natatago na di malalantad. Sa panahon ni Jesus, ang mga alagad ay nahaharap sa matinding pagsubok, pag-uusig, pananakot, at pangungutya. Ngunit pinaalalahanan sila, ang katotohanan ay laging mananaig. Ang liwanag ay laging mananalo laban sa dilim. Kaya kung ikaw, kaibigan, ay naninindigan sa katotohanan, huwag kang matakot kahit minsan parang ikaw ang natatalo. Huwag kayong matakot sa mga pumapatay ng katawan. Ang tunay na kaaway, mga kaibigan, ay hindi ang pisikal na sakit o kamatayan, kundi ang kasalanan, ang paglayo sa Diyos. Mas dapat tayong matakot, mga kaibigan, kung ang ating kaluluwa ay unti-unting lumalayo sa Panginoong Hesukristo. No? Kapag pinili natin ang maling buhay, pinili natin ang maling buhay, yung mga kasinungalingan, kasakiman, yung mga kasakiman, kayabangan, unti-unti nating pinapatay ang ating sariling kaluluwa. Mas mahalaga kayo kaysa maraming maya. Ayon sa ating konteksto, no? So, ang mga maya ay may mga ibong mura sa karaniwan, no? Ngunit sabi ni Jesus, ni isa sa kanila ay hindi nahuhulog sa lupa nang hindi alam ng ating Amang nasa langit. Kung ganon nga ang mga ibon, gaano pa tayo? Nanilikha ayon sa larawan ng Diyos. Ang bawat buhok natin ay bilang, mga kaibigan. Ibig sabihin, kilala tayo ng Diyos ng mas malalim pa kaysa pagkakakilala natin sa ating sarili. Hindi tayo basta-basta, mga kaibigan. No? Hindi tayo basta-basta lang sa mata ng Diyos. Tayo ay mahalaga, minamahal, at binabantayan. Sa mundo ngayon na puno ng pressure, maging successful, maging maganda, maging sikat, minsan nakakalimutan nating ang ating tunay na halaga ay hindi galing sa opinyon ng tao, kundi sa pagtingin ng Diyos. Maraming kabataan ngayon, mga kaibigan, ang nawawalan ng tiwala sa kanilang sarili. Maraming magulang ang nabibigatan sa buhay. Maraming manggagawa ang nadidismaya. Ngunit, ang Ebanghelyo ngayon ay paalala, huwag kang matakot. Mahal ka ng Diyos, kaibigan. Ito ngayon ang hamon sa atin, konkretong hamon para sa atin. May 3 paraan, no, ng pagharap sa takot. Ano-ano yung mga paraan upang humarap sa takot, mga kaibigan? Number 1, manalangin kaysa mangamba. Manalangin. Kapag natatakot ka, kaibigan, huwag mong kimkimin. No? Huwag mong kimkimin. Sabihin mo sa Diyos kahit tahimik na dasal. Kahit luha lang. Alam niya ang laman ng puso mo. Mamuhay ng totoo.
at may katotohanan. Walang lihim na hindi mabubunyag sa Diyos, mga kaibigan. Kaya mamuhay tayo ng may integridad. Huwag tayong magtago sa maskara ng mundo. Paalalahanan ang sarili sa inyong halaga sa Diyos kapag pinaghihinaan ka ng loob. Sabihin mo ito sa sarili mo. Mahalaga ako. Hindi ako nakakalimutan ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, sa gitna ng takot at pangamba, Ikaw ang aking sandigan. Tulungan mo akong maalala na ako'y iyong anak, minamahal, at kailanmay hindi mo pababayaan. Turuan mo akong tumindig para sa katotohanan, mamuhay ng may pananampalataya, at huwag hayaang talunin ako ng takot. Sa bawat hakbang, Panginoon, samahan mo ako. At sa umagang ito, Diyos, patuloy kong itinataas ang iyong mga anak na patuloy na nakikinig at sumusunod sa iyong kalooban, na sila po iyong pagpalain. Ano man ang kanilang hahawakan, ano man ang kanilang gagawin, Panginoong Hesus, pagpalain mo sila ayon sa iyong kalooban. Ilayo mo sila sa mga pagsubok sa buhay, sa mga tukso. Bagkus gamitin mo sila, O Diyos, bilang instrumento ng aming Panginoong Jesucristo na nung naroon siya dito sa lupa. Gamitin mo sila, O Diyos, bilang asin at ilaw sa mundong ito. Maraming salamat sa pangalan ni Jesus. Amen.